Nang malugi ang kanyang garment business, umabot ng halos 20 milyon ang naging utang ni Maya sa bangko. Bukod sa mga credit cards na kailangang bayaran, ay nakahiram din siya ng pera sa kanyang biyanan na nakadagdag sa kanyang mga pasanin. Ngunit ang lubos na nagpahirap sa kanyang kalooban ay nang maapektuhan nito ang relasyon nila ng kanyang asawa. I have nothing talaga. When I asked my husband, tulungan mo naman ako. Kasi parang hiwalay kami ng finances eh. Parang pera ko, pera niya, ganyan. So I was hoping baka meron siya. Sabi niya, ikaw gumawa niyang problema na yan. Hindi ikaw rin gumawa ng solusyon. We struggled separately. Pagdating sa financial stewardship, we were zero. I was zero. Na-depress ako. Ang daming tatawag sa'yo for collection, may minumura ka na. Ang bangko, hindi ka papatulugin talaga. Actually, gusto kong matulog at hindi na magising. I do not want to get out of the room. Hindi ko na kaya. Kasi I felt I was alone. Every day, paggising ko, para bang, naku Lord, bakit gising pa rin ako? Kapos man sa pera, nagsimula ng marble business si Maya at ang kanyang asawa. Dahil doon, unti-unting nakakabayad ng utang ang pamilya. Kasabay nito ay nakakilala sila sa Panginoong Hesukristo at tinanggap siya sa kanilang buhay. Dahil dito, lalong umigting ang pag-asa sa kanilang buhay. Isang programa sa telebisyon ang nagbigay ng higit na inspirasyon kay Maya. Mapapanood mo na, tindera lang siya, nakalaya siya sa utang, hindi pa siya nakatapos ng pag-aaral. Nag-donate siya sa 700 Club. Sabi ko, ako nakatapos ako ng pag-aaral. May negosyante ako. Sabi ko, Lord, bibigyan mo ako ng ability. Hindi ako nakatunganga lang na maghihintay ng lalagpak na biyaya. 700 Club, nagtanim kami para doon sa mga gusto makalaya ng utang. Sabi ko, yun, gusto ko yun, Lord. Ang pagtatanim sa gawain ng Panginoon ay sinabayan ni Maya ng pagtatanim ng mabuting pakikitungo sa asawa at sa mga anak. Unti-unting naayos ang kanilang relasyon bilang pamilya. Lumago din yung production namin. So alam mo yung ang mindset mo, magtatanim ka kay Lord because our God is a Lord of harvest, diba? Ang dating kinikita na 100,000 kada buwan, ngayon ay umaabot na sa humigit kumulang sa 3 milyong piso kada buwan. Praise God, naka-harvest kami. God gave us the ability to produce wealth, pambayad ng utang. Ngayon, wala na kaming utang. Praise the Lord talaga.